Magandang araw po, minamahal ang mga magulang at kapatid sa channel na to kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan po ng salita na Biblia. Sa ngayon po, pag-uusapan po natin ay patungkol po sa isang malaking grupo ng relihiyon po. Ang pamagat po natin paksa ngayon, ano ang Roman Catholicism? Okay, so pinapakita po ng simbahan ng Roma na sila ang lehitimong tagapagmana ng sangkakrisyanuhan. Okay, sa bagong tipan. Ang Papa po ng Roma bilang kapalit daw ni Pedro na unang obispo ng Roma, maaaring pong pagtalunan ng mga detalye na to, pero matagal na po ang simbahan ng Roma. Sumula po si Apostol Pablo sa mga taga-Roma noong AD 55 at kinausap niya ang iglesia bago pa ang pagbisita niya rito, pero hindi niya nabanggit si Pedro, bagamat binati niya sa pangalan ng mga Kristyano roon. Ulit-ulit po na inusig ng pamahalaan nito ang komunidad ng mga Kristiyano matapos ang kapanahonan po ng mga apostol. Yung mga sinaunang mga Kristiyano po sa Roma, katulad din ng mga kapatiran po sa ibang panig ng mundo, mga simpleng magasunod ni Kristo. Biglang nagbago po ito nang magsabi ang emperador ng Roma na si Constantine na lumipas siya sa kakristyanuhan noong AD 312. Marami pong bumabagong ginawa po niya sa paniniwala ng mga Kristiyano hanggang sa nabuo po ang simbahan na Romano Katoliko. Nagpalabas po siya ng Edict of Milan noong 315 na nagbibigay ng kalayaan sa pagsamba sa buong imperyo po niya. Nung nagkaroon po ng mga di pagkakaunawaan tungkol sa mga doktrina, pinangunahan po ni Constantine ang konseho ng kauna-unahang ecumenical na simbahan sa Nicaea noong AD 325. Kahit na wala siyang opisyal na kapangyarihan sa mga simbahan, nung namatay po si Constantine, tanggap na relihiyon ng Kristyanuhan ng imperyo ng Roma. Si Emperador Theodosius naman ang nag-define po ng terminong Romano Katoliko noong February 27, 380 sa tinaguriang Theodosian Code. Ang nakasaad po sa dokumentong ito, ang Romano Katoliko ay mga taong nanghahawak sa relihiyon na dineliver sa mga Romano ng kagalang-galang na si Apostol Pedro. Di na mga Kristyanong Romano Katoliko at meron silang opisyal na pagtanggap ng imperyo. Nang bumagsak po ang imperyo ng Roma, tsaka naman po lumutang at namayagpag ang simbahang Katolika. Nasalin po ang kapangyarihan mula sa isang entity patungo sa kabila. Simula kay Constantine noong AD 312 hanggang sa pagbagsak ang imperyo ng Roma noong 476 AD, sinabi ng mga emperador ng Roma na meron silang kapangyarihan sa loob ng simbahan, bagamat pinagtatalunan nito ng maraming namumuno ng simbahan. Kaya po nagkaroon ng pagtatalo-talo tungkol sa kapangyarihan sa turat mga doktrina. Gusto pong maging mas makapangyarihan ng ilang emperador, kaya nagbibigay ng pribilehiyo sa iba't ibang obispo. Kaya nagtatalo sila kung sino ang mas mataas sa loob ng simbahan. Dahil po gusto nilang maging mas makapangyarihan, kaya nagbibintangan sila, paparatangan ng pagtuturo ng maling doktrina at humingi ng suporta sa gobyerno. Maraming po sa mga pagtatalo-talo na ito nagresulta sa gawain ng masama na nakakasira sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Noong ika-300 taon, nagkaroon ng organisasyon ng
pagkakasunod-sunod sa pwesto ng mga namununang simbahan na tinatawag po nating hierarchy na pinatay po sa pamahalaan ng Roma. Ang obispo po ng isang syudad ang nangunguna sa mga presbiteryo o kaparian ng mga lokal na kongregasyon, kumukontrol sa mga ministeryo ng iba't ibang simbahan, at nagsimula ang obispo ng Roma na tumayo bilang pinakamataas sa lahat. Sa kabila po nito, hindi bumaba sa ganung antas ang maraming pinuno na mga Kristiyanong totoo sa panahon na yun. Karamihan po ng mga simbahan sa unang 400 taon, kinuha ang kapangyarihan nila sa Biblia at release sa pinagmula nila hindi po sa simbahan ng Roma kundi sa mga apostolo. Sa bagong tipan po ginagamit po ang terminong elder, pastor o bishop para sa mga espiritual na namumuno ng anumang iglesia. Noong naging papa po si Gregory noong 590 AD, magulo po ang imperyo ng Roma. Hindi lang sa simbahan nagkaroon siya ng otoridad, kundi maging sa imperyo ng Roma. Simula noon, magkakambal na po ang estado at simbahan, kung saan nag-e-exercise ng kapangyarihan ang Santo Papa sa mga hari at emperador. So ngayon po, tinang po natin ang kaibahan po ng Roman Catholicism sa katuruan po ng Biblia. Okay, so ang sabi po ng Roman Catholicism, una, ang ulo po ng simbahang universal ay ang mga obispo kasama ang Santo Papa na nakalagay po sa Colosas 1:11. Si Kristo po ang ulo po ng kanyang katawan. So yung church po yung body of Christ. Ano pa po ang tinuturo ng Roman Catholicism? Pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga kapahayagan sa mga obispo. Ang nakalagay naman po sa Biblia, pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga kapahayagan sa mga mananampalatayang Kristiyano. Yan po yung mabasa po natin sa buksin po natin nakalagay sa Jude. Si Jude po ay kapatid sa naman nating Panginoon na naging Kristiyano po, naging mananampalataya. So, ito po yung kanyang epistle. Punta po tayo dito sa talata. Isang chapter lang po yun. Talata 3. Sabi po rito, mga minamahal, gustong-gusto ko sanang sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasang natanggap natin, pero naisip ko rin mas kailangan ko ngayong sumulat tungkol sa mga bagay na magpapalakas sa loob ninyo upang manindigan sa mga aral na ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa mga pinabanal niya at hindi dapat baguhin. So, pinagkatiwala ng Diyos yung mga katuruan at mga papayagan sa mga pinabanal niya. Yan yung mga mananampalataya. So, ano po ang tinuturo po ng simbahan ng Roma? Na ang Santo Papa po ay infallible o hindi nagkakamali. Hindi pwedeng magkamali sa kanyang mga katuruan. Nakasulat po sa Numbers o sa bilang 33, talatang 11.
Ang gawa 17:1, ang Diyos lang ang infallible. Ano po? Ano pa pang turo po nila ng simbahan ng Roma? Na si Mama Mary ay manunubos din kasama ni Kristo. Dahil nagkaroon siya ng partisipasyon sa kanyang anak. Ano po? So, dito naman po na ba yung nakasalatan na si Kristo lang po ang nag-iisang manunubos. Na siya lang ang naghirap at namatay para sa kasalanan. Tintahan po natin ang unang Pedro 1:8. Unang Pedro 1:8. Ano ba? Kaya sasabi dito, alam naman ninyo kung ano ang pinangtubo sa inyo mula sa walang kabulahang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno nyo. Ang pinagtubo sa inyo ay hindi mga bagay na nawawala katulad ng pinto at pila, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Yun. So, isa lang po ang ating manunubos. Wala po siyang kasama. Ano? So, ano ba po? Okay. So, ang turo po nila, yung mga tao po ay kailangan po maging handa para mawawalang sala sila sa magitan ng pananampalataya at mabubuting gawa. Nakalagay naman po sa gawang kasalatan na ang pagpapawalang sala po sa atin ay sa magitan lang ng pananampalataya. Yun lang. Walang dagdag po doon. So, sa Roma 3:20, basahin naman po natin nakasulat. Ito. Sapagkat naniniwala tayo na tinuturing ng Diyos ang matuwid ng tao sa magitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Ayan. So, ano pong tinuturo ng simbahan ng Roma? So, wala sa atin, walang sino man ang pwedeng makaalam na makakamtan niya ang buhay na walang hanggan. Pinaturo nila, ano po? Kasi English po ito rin dito tinatranslate ko lang sa Tagalog. At ano naman pong sabi ng banal na kasulatan? Ang sabi, pwedeng malaman ng isang mananampalataya na meron siyang buhay na walang hanggan sa magitan ng salita ng Diyos at patotoo ng banal na spirito na nananahan sa puso ng mananampalataya. So, nakusan po natin ang unang Juan sa mananampalataya kay Kristo. Alam mo na may buhay na walang hanggan ka. Kasi yun ang dahilan ba't pumunta siya para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So kung mananampalataya tayo o sasampalataya tayo sa Kanya, nakatanggap natin yung regalo ng Diyos. Unang Juan 5:23. Ito ang nakasaan. Sinusulat ko ito sa inyo mga sumasampalataya sa anak ng Diyos, kung malaman ninyo mayroon kayong buhay na walang hanggan. So, pwede parang malaman ng kahit sino, no? Kung sasampalataya sa Panginoon Jesus, na meron siyang buhay na walang hanggan. Ngayon pa lang pwede ninyong malaman kung saan pupunta ang kangkaluan niya pag namatay siya. Saan po yung turo ng simbahan ng Roma? Okay.
ang bawat sakripisyo ng misa ay nagpapawala ng puot ng Diyos laban sa kasalanan. So, ano naman sinasabi ba ng banal na kasulatan? Nasapat na po yung sakripisyong na isang beses ginawa ni Kristo Jesus. Diba? Sa krus ng Kalbaryo, makita po niyan sa Juan 11:30. Okay, puntahan natin yun. Ito naman pong nakasakal. Okay, so nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na. Iyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ayun. Okay, so sinabi ng Panginoon, it is finished. Ibig sabihin, nagawa na niya ang kaligtasan. Hindi na kailangan ulit-ulitin pa ito. Ang kailangan na natin gawin, sumampalataya dun sa ginawa niya. Okay? Ayan. Okay, so napakarami pang mga maling aral. Okay? So, ilalamang po yan sa mga doktrina nila na tinignan po natin na hindi ayon sa salita ng Diyos. Okay? So, napakalungkot po. Tama? Na sinasabi nila Kristiyano sila, pero yung mga katuruan po yun, hindi po natin makikita sa banal na kasulatan. Lahat po ng mga doktrina po, ng mga simbahan ng Roma, napag-isipan po nila o binubuo nila mula pa sa panahon po ni Constantine at ginawang decree ng iba't ibang mga papa. So, hindi po base sa kasulatan ang mga doktrina nito. Pagkos nakuha sa ilang mga dokumento ng simbahan. Paniniwala po ng maraming Katoliko na Kristiyano po sila at hindi alam ang pagkakaiba ng mga paniniwala ng simbahang Katolika at ng Biblia. Ang mga lungkot po mga minamahal, hinahayaan lang sila ng mga kaparian na magpatuloy sa kamangmangan. Ano? Yung kanila po mga manimba, walang alam patungkol sa plano ng Diyos, kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po? Dahil po sa kanila pong ginagawa na dinidiscourage po ang mga miyembro na magbasa ng Biblia at palagi na lang umasa sa mga opisyal ng simbahan o mga kaparian para maunawaan ng Biblia. Ang tanong hanggang ngayon, wala pa rin silang naunawaan. Wala pa rin silang alam. Katulad ko dati, gano'n. Wala rin akong alam ng miyembro pa ako nila. Pero ngayon, malaking-malaki na po ang pagbabago. So, kung sawa na po tayo sa espiritual na kamangmangan at gusto natin makilala ang Diyos, magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya, una natin dapat gawin, pagsisihan po yung mga kasalanan natin at papasukan natin si Jesucristo sa ating puso. Gawin natin siyang sarili nating tagapagligtas at Panginoon na ating buhay. So, i-invite ko po kayong lahat na lumulog po tayo ngayon sa Panginoon at magkaroon po tayo ng personal relasyon sa Diyos sa magitan niya sa Kristo. So, Lord God, maraming salamat Panginoon sa napakagandang salita niyo po na narinig ko ngayong araw nito na kailangan po ba lang mga paniniwala ko ay nakasalig o sang-ayon sa salita ng Diyos. At ito lang pong ibigay sa akin po ng karunungan, ng kaalaman, Panginoon,
patungkol sa mga bagay na spiritual. Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon, sa mga kasalanan ko. Nagawa ko sa isip ko, salita, o sa gawa ko, Panginoon, patawad o Diyos. At kayo na po ang maghari sa aking buhay, Panginoon Jesus. At maging tagapagligtas ko. Hindi ko po kaya nito sarili ko sa magitan ng pagsali ko sa relihiyon o ng mabuti kong gawa. Kailangan ko po kayo, Panginoon sa Kristo, dahil kayo po ay namatay sa krus. Alang-alang sa akin. Dahil hindi ko po kayang bayaran ang pagkakautang ko sa Diyos. Kailangan ko po ng tagapagligtas. Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo sa ito, na kayo po ang pinulan ng Ama para sagipin kami sa kasalanan at bigyan kami ng bagong buhay, isang buhay na ganap, isang buhay na kasiyasiya, isang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos Ama. Thank you, Lord God, sa mga ginawa niyo po para sa akin. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran po ng mga kasalanan ko sa oras na ito, sa kaligtasan, Panginoon, aking kalawa sa buhay ng walang hanggan, may pinagkakaloob niyo po sa akin dahil sumasampalataya po ako si Kristo na bugtong anak ng Diyos. Lord, puspisin niyo rin po ako ng banal na Espiritu upang maintindihan ko po ang banal na kasulatan, may sabamuhay ko po sa araw-araw, at maging marugumpay ako na Kristiyan. Thank you, Lord, sa lahat po ng pinano ng maganda para sa akin. Ang aking dalangin, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa panalangin ko niyan, magsaya kayo, magkagulong kayo sa tuwa. Dahil napatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo. Para lumago kayo sa pananampalataya, kilala niyo ang Panginoon Yesu Cristo, magbasa kayo ng Bible. Simulan niyo po sa Gospel of John. At sa muna po, maghanap kayo ng church ang sa pinapangaral. Purong salita ng Diyos, walang dagdag, walang bawas. Mula Genesis and Revelation. At yung mga tao po ay malayang magbasa ng Bible, magbuklat ng Biblia sa sarili nila. Hindi sila binabawalan ng kanilang pastor at ministry. Sa muna maghanap kayo ng church ang saan ang pangalan binataas isa lang. Pangalan ng Yesu Cristo dahil siya lang po ang magdadala po sa atin sa kayaan ng Diyos. Hindi po tinataas si Mama Mary, si Pope Francis, hindi po tinataas yung pastor, ginagawang appointed son of God, o kaya pangalan ng sect at religion, hindi rin po. At sa muna tayo ng church ang saan po pumikil sa kalagitnaan, ang banal na Espiritu gumagawa ng mga kababalaghan at mga himala, binabagong buhay ng mananampalataya at tumutulong sa pagsamba ng mga Kristiyano. So, kung meron kayo mga dagdag na feedback, suggestion, comment, pwede kayo mag-email sa akin, kayo mag-tweet, ano po. Pwede kayo sumasababa dyan ang inyong mga comment. At kung kayo mo po yung na-bless ang programa natin, pagsabi niyo po, umalita niyo sa mga kakilala niyo kapitbahay, nung may sagutan niyo sa mga katanungan natin sa buhay. Hindi na po nila kailangan mga pasa, dili mo kayo mapilitang mula ng mga programa sa TV, kaya sa internet na pinapaikot lang tayo, at dinadala tayo sa panibagong sekta. Wala po sa relihiyon na kaligtasan po natin kundi nasa tamang relasyon sa Diyos sa magitan ng sa Kristo. So dito po sa channel ito, sa lang po ang pakay ko, taas ang pangalan ng Panginoon sa Kristo at dalhin kayong lahat sa paanan ng Panginoon parang ligtas. So kayo naman po inipon ng Panginoon na sumuporta sa ministry na to, na magligtas din po ng kaluluwa, kasama ko dito sa ministeryo na to. Welcome po niyong tulong na panalangin at tulong na pinansyal. So, nasusunod po na pag-iita po natin dito po sa YouTube. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagpalain kayo na ating mahal na